Natatakot nga si Ibyang kay Gabo, nang tangkain ni na Django at Pakito si Gabo, sinabi nga ni Ibyang na wala silang aabutan sa bahay ni na Gabo, dahil nasa hospital ang mga ito, at mapanganib daw kung susugurin nila si Gabo, dahil sa galing nito makipaglaban, hindi daw nila alam kung ano ang pinagdaanan ni Gabo sa loob ng kulungan, mapapahamak lang daw sila kung hindi nila paghahandaan ang paghihigante kay Gabo. Sabi naman ni Pakito na tama si Ibyang, magugulat naman sila na si Django ang may gawa kung bakit nabaril si Mang Rudy. Nagyabang nga si Django na siya ang bumaril kay Mang Rudy. Pinagmalaki naman ni Pakito ang kanyang anak. Manang-mana talaga sakin ang aking anak. Masaya na sinabi ni Pakito, sukdulan nga ang kasamaan ng mag-ama. Wala ngang nakakita na si Django ang tunay na may sala sa nangyari kay Mang Rudy. Kahit si Gabo ay walang kaalam-alam. Ngayon sa paghahanap ni Gabo ng pera pang pa-opera ay hindi nga niya inaasahan na magkikita muli sila ni Tatang. Nagalit naman si Gabo nang sabihin ni Tatang na siya ang nag-utos kay Makaraig na subukan ang tapang at lakas ng loob ni Gabo. Kaya naman sinabi ni Gabo kay Tatang na bakit ito ginawa sa kanya. Sagot naman ni Tatang na kung hindi niya gagawin yun ay hindi nila malalaman na si Gabo ang may pusong mandirigma. Balak nga ni na Tatang, Emong at Tomas na si Gabo ang bagong pumalit na mandirigma ng anino. Sinabi nga ni Tatang na alam niya na kailangan ni Gabo ng pera pang pa-opera ng kanyang ama. Kaya naman sabi nito na babayaran si Gabo sa oras na tanggapin ito na mapabilang sa grupo ng anino. Sagot naman ni Gabo na ayaw niya, inakala nga ni Gabo na sindikato ang grupo ni na Tatang. Nilinaw nga ni Tatang na ang grupo nila ay para linisin ang bayan at tapusin ang mga sindikato na sumisira ng bayan. Papayag naman si Gabo na tanggapin ang alok ni Tatang, dahil na din sa nangangailangan siya ng pera para sa kanyang ama. Kahit pa mapanganib ang kanyang papasukin ay gagawin lahat ni Gabo. Sa likod naman ay masamang balita ang nalaman ni Ricardo. Sinabi nga ni Colonel Domingo na hindi sila nagtagumpay na palayasin ang mga tao sa ginintoang lupa, dahil na din sa mga reporter. Kaya naman nagalit si Ricardo na pumalpak sina Domingo. Sabi naman ni Umali na malaki ang mawawala sa kanila sa oras na mawala ang ginintoang lupa. Sagot naman ni Domingo na wala siyang magagawa, dahil malaki ang utang niya kay Ricardo. Hawak nga nila sina Django at kumikita sila dito. Sabi naman ni Django sa kanyang ama na si Pakito na sinabi sa kanya ni Umali na wawasakin na ang ginintoang lupa na pinagkukunan nila ng hanap buhay. Kaya naman sinabi ni Pakito at Django na hindi sila papayag na mawala sa kanila ang ginintoang lupa. Kahit pa maging kalaban nila si Umali at Domingo, magagawa kaya nila na protektahan ang ginintoang lupa sa kamay ni Ricardo? Hindi naman papayag si Ricardo na hindi niya makuha ang sarili niyang lupa. Sinabi nga nito na hindi siya papayag na hindi niya makuha ang ginintoang lupa sa mga tao na nakatira sa sarili niyang lupa.